Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Mga militar, handa na di umanong kumalas sa gobyerno. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Sa isang live interview, matapang na nagsalita ang dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo. Tila nagbabala rin si Attorney Salvador Panelo, huwag daw biruin ng administrasyon ngayon ang mangilan-ngilan na mga taong nakikita nila ngayon sa kalsada na handang magwelga dahil ito raw ay nakikita ng mga militar at oras na sila'y magsabay-sabay na magdesisyon, pati mga kasundaluhan papalag na sa di umano'y mga di makatarungang pamamalakad raw ng pamahalaan. Huwag na raw antayin ng administrasyon ngayon na magkagulo ang taong bayan at sila ang magdesisyon dahil baka hindi raw nito nalalaman na mukha di umanong malapit na ring masagad ang men in uniform dahil sa tila panggagago raw ng administrasyon bukod sa pagkat ng budget ng nasabing opisina ng Armed Forces of the Philippines ng 10 billion pesos. Patuloy di umanong tinatanggal ng Marcos administration ang mga general ng Armed Forces of the Philippines na maaring dahilan para hindi na matuwa sa pamahalaan. Lahat sila, alam mo, maniwala ka. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup. Ang dami na lumapit sa kanya. Ayaw ko ng bloodshed. So, you're saying that active and retired military personnel ay lumalapit kay dating Maraming lumalapit sa kanya. At sinasabi pong ano? O edi, ano pa? Ano po? O edi, mag-take over sila. Kasi kahit nung presidente That's pa yan. serious. Nung presidente pa yan, di ba, iniiwan kami sa cabinet niyan, sa galit niya, kayo, magbahala na kayo, magkudita kayo kung gusto niyo. Ayoko na dito sa gobyerno to. Di ba, ganon. Yun din ang sinasabi niya. Kung gusto niyo yan, pero ayoko ng bloodshed. Ayokong madugo. Eh, hindi ba sinasabi niya, hintayin niyo na lang, patapusin niyo na yung mama. Ayun, sa totoo lang, between us, talagang yun ang gusto ni Presidente. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, talagang nakikiramdam lang ang hanay ng militar kapag napuno ang damdamin ng AFP at PNP General. Makikita nila ang hinahanap nila, lalong-lalo na ang taong bayan. Love and respect binigay ni FPRRD sa mga kapulisan ng buong puso. Pero ano ngayon ang ipinapakita? Karamihan sa mga pulis, wala silang respeto sa mga taong walang pakundangang nagpakita sa kanila ng buong suporta at respeto. Duterte, isusubo sa gera ang ating mga sundalo tapos tinapyasan ng 10 billion ang budget ng AFP. Grabing kabangagan talaga ang gobyernong ito. Go na! Huwag nang hintayin na may mangyari sa ating bayan at BP. Nakakaawa na ang BP at mga tauhan niya. Mas nakakaawa ang bayan sa ganitong sistema. Mababa ang tingin ng Tuwadcom sa mga attorney. Bakit ang convicted ang nag-contempt sa walang kasalanan? Mga sindikatong politiko, nabuking ito. Mambihira. Yung mga buhayang mukhang pera. Illegal ang pinasa na budget ayon kay PRRD. Nako, sabi ko sa inyo hindi kayo lulusot sa mga Duterte Ang yayabang ninyo 125 million confidential funds ni BP Sara pinunan nyo confidential man. Ngayon, nagpapalusot kayo ng bilyong-bilyong pera ng Pilipinas, mga magnanakaw kayo. PRRD, wag nyo gawin yan. Yayariin kayo ng sundalo. At pang-apat, nagalit sa nalaman, eto si PRRD, muling nananawagan sa mga sundalo. Ayan, gumagalaw na po si PRRD. And this is for real. Kasi hindi na po talaga usapin ito. Hindi na ito usaping pagnanakaw. Lantarang pagnanakaw na po ito. Ito po ay hindi usapin ng barya-barya or yung mga nangyayaring korupsyon ng mga, alam naman natin, ng mga politiko. Pero this time, this is history record. Kakaiba po ang nakawan nangyayari sa bansang ito. Kaya nagagalit na po. Di umano si PRRD. Pero ito ngayon, kaiba to.
talagang bultuhan. Pacquiao ang nakaw. Blanco. Ha? Blanco po yung pinasang budget. Maraming blanco-blanco doon. So kung makakalusot yun, palulusutin nila. Nang sa ganon, habang dumadami, habang lumalakad dyan, pwede sila mag-insert na mag-insert. Diyan nagalit ngayon si PRRD. At hindi na po natin sisimulan sa pinakauna dahil mahaba po ito. Tingnan na lang po natin yung mga importanteng sinabi ni PRRD. Batas na lalo na money appropriations must appear the true and correct value kung anong gusto mong what would be the application for the money for public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Yun. Ang ginamit na word po ni PRRD is terribly wrong. Meron pong terribly wrong na nangyari dyan. At kung may mga blanco dyan, that is not valid. Ibig sabihin, yung pinasa ng grupo o dyan sa BICAM, neto sila, tamba, alam naman natin, galing yan sa Congress, invalid po yan. Yan po, kaya lang, atong nakakasakit ng sama ng loob dyan. Nagpasa sila ng blanco. Tapos, may mga pumirma dyan. Dapat makasuhan, para sa akin, makasuhan din yung mga pumirma dyan. At ito ay dinalagay pa sa presidente. At ito ay inaral din. Sabi, binusisi ito. Hindi nga agad pinirmahan. And yet, pinirmahan din ng presidente. Anong klase ba naman? Hindi ko maintindihan. Kung kayo ba talaga ay pirma ng pirma? Kung sino mang kongresista ang pumirma dyan, ng mga blanco yan, o ang presidente, pero ito ay talagang may pagkakamali. Sinasadya, pinapalusot, o nagkataon lang nagkamali. Kailangan merong kasuhan dito. Kasi po, ang issue dito ay hindi lang libo. Millions, billions of pesos ang mawawala sa atin. Napakalaki po nito. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganun, what must be submitted is the true and correct figure coming out. Yun ang masakit doon. Ha? Blanco, pwedeng lagyan niya, sabi niya, pwedeng yan i-fill up before and after. So habang tumatakbo tayo, fill upan nila ng fill upan yan. Delikado yun. Una pa lang dapat specified na. Diba? As prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi mo pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? Alam mo ngayon lang nangyari yan? Nagpapasa ng budget, blanco-blanco? Hindi pwede. Grabe talagang nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon. Ginagawa ba yan sa ibang bansa? Sa buong mundo? O tayo lang? At ngayon lang nangyari sa Pilipinas? People's money, maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt na itong pera na ito para ito sa ganito. Itong para na ito para sa eskwelahan, ito para sa agriculture. No, specific, ika nga. Hindi generic. Hindi yung parang pangako ni BBM nung kampanya. Ano bang pangako ni BBM nung kampanya? Pagkakaisa. Unity. Ganyan, sanay sila ng ganyan. O ito para sa eskwelahan, ito para sa para... Hindi pwede blanco para naman yung pangako ni Marcos yan na pagkakaisa na pwede yung dugtungan sa dulo kung anong ibig sabihin ng blanco. But you do not leave any item there vacant. Itong pera na ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. And that budget is already, I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget
and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Yun. At pinirmahan. Di ba? Mag-explain kayo. Mamaya, magagalit na naman kayo kay BP Sara, papatawag nyo na naman sa hearing ni hindi nyo ini-explain. Explain nyo yan. Bakit umabot sa ganyan? Nagkapirmahan pa. Nagsangayon kayo dyan, pumasa yan sa budget ninyo. Di ba? Ano meron talagang nilulusot dito. Sinusubukan nilang palusutin. Ito, naalala ko to. Nung huli naming nakausap, unang-una pala naming na-meet, o pangalawang beses namin na-meet si PRRD. Nagka-meeting po kami dyan sa Hayat. At ang pinag-usapan namin, itong lintik na PI na ito. Sinusubukan din nilang palusutin. Ito style nila eh. Kung lulusot, lulusot. Pag hindi ka nag-ingay, lusot yung PI. Naalala nyo yung PI na yan, yung People's Initiative, nagpapapirma sila at gustong palitan ng batas? Nilulusot yan sa Congress. Galit na galit si PRRD, huwag ninyong pakialaman ng konstitusyon. Kaya nga isinigaw natin yan. Galit ang Duterte dyan. Lalong-lalo na si PRRD. Gawin nyo na lahat. Parang yan ang parang yan ang Ten Commandments, yung Constitution, yan ang Biblia, parang yan tayo eh. Huwag niyong pakialaman yan. Minamadali, nagpapapirma, di ba? Same thing dito. Sa budget na to, kung lulusot, palulusutin nila. Buti na lang, nag-iingay ito, sila PRRD, at kung sino-sino pa, at sila Atty. Vic, di ba? Paano kung hindi? Isipin natin. Paano kung walang Duterte? Dilusot na ito. Buti na lang, mayroong mga katulad ni PRRD, nila Atty. Vic, at saka yung, nakalimutan ko yung pangalan, na nagsasalita at may tapang. Paano kung wala? Yan po ang pinapanalangin ng mga buhayang magdanakaw. Kaya galit na galit sila sa Duterte, hindi na nakalusot. Ang daming nagagalit na adik. Hindi na nakalusot ang aming negosyong droga. Ang daming nagagalit na mga NPA, mga komunista. Hindi sila makalusot-lusot. Dito sa hindi talaga kalulusot yung katarantaduhan nyo kay PRRD. Ang bira, oh. Papalitan ng konstitusyon, di na naman sila nakalusot. We are not, para ka binigyan ka ng blanco check dyan, o sige, bahala na kung anong ilagay ninyo. In the same manner, yung mga blanco-blanco. Binigyan ka ng check, ito. Gawin mo yung tulay sa Leyte. Ang lakas makagago no? Makagago talaga. Dyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not by all commandments of the law, that cannot be valid, invalid, unenforceable. And kung na-implement na, it must be corrected and the money returned if already spent or corrected. And kung sino... Bantayan po natin. Kailangan talaga nilang i-correct yan. At pag hindi nila kinorek yan, PRRD, ako, nangangako, mag-iingay ako na mag-iingay until i-correct nila yan. Sasamahan ka namin PRRD. Doon sa mga sasama kay PRRD, nangangakong mag-iingay until i-correct nila yung illegal na bagay na yan. Ha? Ilagay nyo po sa comment section, sasamahan ka namin PRRD, mag-iingay kami until i-correct nila yung pagkakamali sa budget na yan. They have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa... Hindi mag-i-explain yan. Sorry PRRD, ako sa tingin ko lang, hindi mag-i-explain yan. Alam mong gagawin yan? Gagawa ng ibang issue para mapagtakpan ito. Itong kabulastugan nila. Or papatawag si BP Sara, or ikaw, or kung sino mang Duterte, or kung sino mang dikit sa Duterte, sa hearing. Or gagawa ng issue ang mga Duterte. Hindi sila sasagot ng diretso. Ililigaw nila ang sitwasyon. Kaya be very careful, okay, sa mga kababayan natin na nagbabantay dito sa gobyerno. Huwag tayong papaano-ano sa mga balitang artista, balitang pelikula, walang masama. Makisawsaw kayo sa balitang pelikula, balitang sports. Sige, okay lang yun. Pero huwag kayong, kasi yan ang gagawin nila. Ililigaw nila to.
Huwag niyong kakalimutan yung totoong issue nito. Mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Oh, Ganun lang naman, pinagsasayan ito. hindi ako nagsabi niya na si PRRD, kayo mga Pilipino, huwag na kayong magbayad ng buwis ninyo. Hindi ako nagsabi. Inulit ko lang. Narinig niyo naman kay PRRD. Kumang na to, puro cheque na blanco, then they try to pass it as a law, and they are free to choose now the amount which they want to place. Hindi natin alam kung ano ang reserva nila, kung anong gusto na ilagay, sobra doon sa pera natin. It could be that the money is in the hands of the government now, or future appropriations, or reserva ba ito? Parating pa lang, o reserba, o hawak na nila. Malay natin, uutang sa ibang bansa na naman, di ba? Kailan lang, umutang ng pagkalaki-laki. Uutang. Lalagay sa bulsa ng mga magnanakaw na politiko. Tayo mga Pilipino ang magbabayad sa utang na yan. Sakit, no? If it does not clear anything, then that is invalid and not correct. Thanks, sir. I'd like to get also your thoughts on this this particular matter. Now the former president has said that this is outright invalid and unenforceable. So, what do you think on that? I fully agree with the President. Nagsalita na si Pangulong Duterte na illegal yung 2025 budget. At tama yung sinabi ni Congressman Sid na ito ay napirmahan originally December 11 and the President was supposed to sign it December 20. Pero natulak ito ng December 30 at sinasabi nga nila na pag-aaralan daw dahil sinasabi ng Malacanang na ang Administrasyong Marcos ay been very prudent. Prudent o prunes? Attorney Vic. Pero Attorney Vic, ito, nasa listahan ko to. Suportahan po natin to. Ha? Maraming salamat at binubulgar mo ito, Attorney Vic. Oh, thank you. Boto nyo, Senador, kailangan natin to. But anyway, prudent pinag-aralan nila, hindi, dapat pipirmahan na ng December 11 or 12? Or tapos naging 20 ata, tapos, ibig sabihin, ginawa ng presidente dapat, ano nangyari? In programming and budgeting. But with this revelation now of Congressman Sid na pumirma ang Bicameral Conference Committee ng blankong final committee report, ito'y magpapasinungaling doon sa sinasabi na nagsagawa ng isang complete staff work at nagsagawa ng due diligence ang tanggapan ng Pangulo. Ang i-challenge ko lang siguro... Baka naman, kasi sinasabi ni Attorney Vic dito, pinag-aralan ng staff ng Pangulo, ang Office of the President, imposibleng na-miss nila yun Attorney Vic. Imposibleng na-miss nila. Baka naman, nagbulag-bulagan na lang. Hindi ko alam But one thing for sure, nakalusot Pinirmahan Kung ano man ang dahilan, hindi natin alam. Baka naman kasi sabihin ng mga miyembro ng BICAM Committee, yung blankong yan, meron kaming agreement dyan na i-fill upan na lang ng kanilang technical working group secretariat. Pwede po ba yun? Hindi yan pwede because and I think it's the... Hindi, ibig sabihin, pipirmahan na lang in the future, pipill upan na lang, pipirmahan lang nila, tapos hindi pwede. Good question, Attorney Vic. At least napapaliwanag, kasi alam ni Attorney Vic yung sagot dyan. Gusto lang mapaliwanag ng maayos, lalo na itong mga eksperto sa itong mga congressman, eksperto yan sa budget In the BICAM report also, that we made an omnibus motion to allow the technical staff to make correction in cases of typographical, grammatical, or nasa omnibus motion. Ayan pirmado, Elizalde Aroy. Printing errors. So they are allowed to make necessary adjustments. So those are material and substantial. Ayan, yan ang issue ngayon. Baka typo error, mali ang grammar. Alam mo na, ilulusutan, nagkamali lang. Di ba? Sasagutin ni PRRD yan mamaya. Items, yung blank items, may figures na malalaki, hindi pwede yun. That can never be classified as typographical or grammatical. Kasi kung may mga mali, pwede naman daw nilang i-correct Diba? Kung may mali sa typo, di ba? Pero hindi nila ginawa. Pero itong blanco, hindi raw po pwede yun. Maliwanag po yun. Alam mo, yung nakikinig, baka hindi nyo alam yan, yung typographical, grammar or anything.
typo, grammar, ng pagkakamali. Or It has nothing to do with what the intent of the law or Congress wants. No, you put anything there that is not the reflection of what Congress has passed or what is really the correct amount doon sa mga budget, i-jumble-jumble ninyo, that is falsification of law. Perjury yan or whatever, perjury, forgery. Falsification, forgery, ano pa? Forgery, madaling salita, kriminal. May makakasuhan dapat dyan. May makukulong dapat dyan. And it can only amount to one thing. Alam mo ano? Ano? Criminal action. Yun, sinasabi sa hula. You can all go to jail for that. Dapat. Salute to you, Pierre. At kung ako ang binigyan ng trabaho to follow up these things and ganito ang lumabas, my God, you will all go to jail. Diba, no? Iba si PRRD. Kung panahon niya yan at nangyari yan, pasok kayo lahat sa kulungan kasi kasama yung staff. Bakit nakalusot yan? Mabigat yan. Public document na yan. So if it's different from what was really intended by Congress or was not really it true an accurate copy as passed by Congress, that is falsified or forgery. Falsified or forgery. Parehas kriminal. In which case, mamili ka lang. Forgery, falsification, or jail. Yung, wala kang pagpipilian. Falsification, forgery, or jail. Doon na lang, pwede ba sa jail na lang sila, PRRD? Doon sila belong. Alin dyan sa tatlo, papasok sa iyo. Nandiyan po lang sa Congress paglabas niyan, if the amount is 1 million, it's 1 million. Hindi mo pwedeng sabihin na kayo na mag-correct dyan 1,200,000 or make the corresponding inaccuracies or sabihin mo yung anong pinag-usapan na dito after the law was passed. You cannot correct it by yourselves. It has go to the main body or to the person who was the authority to define and characterize the law. Mismo. Kung ibigay mo yan dyan sa inyo, at most inyo is typographical error or maybe mistakes in spelling. But you cannot change the germane topic of the... That's not allowed by law. That's a very dangerous thing. Tinkering with itong batas natin. Because it could change, it could be serious, and it could put the trouble in the system dito sa ating the separate of powers ng Supreme Court, Judiciary, and the President. Bawal yan. Talagang hindi pwede yan. Baski na and or, bantayan ninyo yan. And or, iba yan. Hindi yan pwede na... Alala ko si PRRD, kinukwento sa amin yung na sabi niya, hindi, ayaw mo na bang tumakulit sa national position? Sabi niya, kahit nga given a chance maging president, vice president, ayaw na niya kasi ang dami raw paggising daw niya sa hapon. Kasi panggabi siya eh. Tanghali siya nagigising, taas daw no kanyang pinipirmahan. Dapat yan. Dahil bilang abogado kasi, mabusisi yan. Hindi yan basta, sige, pirmahan mo na yan. Okay na yan. Ano? Hindi, iba. Mewan ko kung tamad itong mga to, pero I don't think so katamaran yun. Baka gustong palusutin lang talaga. You just look up to the sky and say, you just try to discern if it was really the intent of siguraduhin mo doon sa records, makinig ka kung anong pinagsasabi ng mga lawmakers doon, or what is the intent, or what is really this spoken words. Mahirap kang kayo dito sa baba. You are not, hindi naman ako minamaliit ko kayo. Dito kayo sa baba, aside from the lawmakers, do not pretend to know. And do not pretend to guess what is right and what is wrong, and what is true and what is false. Talagang accurate yan. Yan ang medyo delikado eh. Kaya ang galing nung tanong ni Atty. Vic, ako, naiisip ko yan. Talagang palagay ko, kukuha sila ng scapegoat dyan. At ikaw na, sige, ikaw na lang may kasalanan. Kunwari, ikaw staff, hindi mo inasikaso, ganyan. Tingnan niyo. Ganyan ang gagawin nila yan. Refer to the records
And if you cannot get it from kung hindi masyado klaro, then you listen to the recorded history doon sa Congress. Sa madaling salita, may record naman yan. Kung ano yung pinag-uusapan, may recorded audio, yung mga nakasulat, mga written. Tingnan nyo, hindi kayo pwedeng magkamali dyan. Ang punto ni PRRD dito, I believe, hindi pagkakamali yan. Talagang merong silang ginawang kalokohan dyan. Marami naman stenographic notes dyan Hindi naman isang tao dyan. May stenographic notes ang Senate, the individual senator, and yung report ng Congress itself. You do not say that you cannot go wrong. Hindi ka pwede sa'yo magkamali ka. There's so many records to refer to or get into what is really the accurate and true whatever it is that is to be placed there in the document, whether it is a law, resolution, or an official document. If I may add, nakikiusap lang ako sa mga ulol na to. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Pwede bang sabihin ko sa inyo na do not the people of the Philippines magkagulo tayo. Huwag ninyo kaming isali, buhay pa ako. Saka nandyan yung military pati police hindi papayag ng... Maganda yung sinabi niya yun. Tingnan nyo, sabi niya. Don't F with the people. Huwag nyo akong isali, buhay pa ako. Ang ibig sabihin, para sa akin yon, ang pagkakaunawa ko sa sinabi ni PRRD, huwag nyong gawin yan kasi mapipilitan ako sumali sa pagsugpo sa mga pang nanakaw nyo dyan. Hindi pwedeng hindi ako makikialam, hindi pwedeng hindi ako iime kasi buhay pa ako. At itong pulis at sundalo, ako yan ang binanggit ni PRRD, ako hindi man diniretso, hindi man literal na sinabi ni PRRD, pero ito ay muli. Tandaan po natin, this is not the first time na binanggit ni PRRD yan. At ako'y naniniwala at marami akong nakakausap. Totoo itong sinasabi ni PRRD. Hindi papayag ang pulis at sundalo dyan. Marami pa ring mas matitinong pulis at sundalo. Yung nakikita nyo lang sa TV, yan yung mga balasubas. Hindi man lahat, hindi po lahat. Meron mang ilan-ilan lang. Pero pag tiningnan mo kabuuan, hindi papayag itong mga kaya ito ay muli, in my opinion, panawagan ni PRRD yan sa mga sundalo. Galit na po si PRRD. I know them. The ever vigilant na military pati police. Hindi papayag na gano'n. You better, kayong nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, you are asking for your early demise. Sa madaling salita, mapapaaga ang pagkaalis ninyo. Ganun lang yun. Alam mo, pag nagkudita ito, patayan lip and right yan, baka una kayo. Alam mo, yung ayaw ng sundalo, naghihirap na nga sila para sa bayan, tapos nanakawan pa ninyo ng pera. Ibigay na ninyo sa mga sundalo sana yan, bakit pa ninyo nanakawin? Nanakaw ng PRRD. Not good. Dagdag na lang nyo sa edukasyon sa mga bata, yung sa mga disasters, dagdagan ninyo yung ano talaga, edukasyon, pati yung mga sa welfare department. Yun na nga ilangan talaga ng ano. Ako, edukasyon. Dagdag na lang ninyo, huwag ninyo sayangan yung pera. Yan lang ang payo ko sa inyo. Sabi, nag-warning ako sa inyo, huwag kayong gumagawa ng ganun. Pagka marami, hindi papayag ang sundalo niya. Inulit pa. Again, panawagan yan. That is a call, in my opinion, sa mga sundalo, and at the same time, maybe the last warning coming from PRRD. Magkakagulo talaga. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din.
para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.